Habang papalapit ang Pasko, dumarami na rin po ang mga pasahero sa ilang pantalan. Ang iba, handang maghintay ng 24 oras para matiyak lamang na makakauwi. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Nako Connie, mahigit 24 oras pa dahil bagamat bukas pa ng madaling araw yung susunod na biyahe dito sa North Port, partikular yung Cebu at Cagayan de Oro, ngayon pa lamang ay may mahigit 100 pasahero nang nag-aabang dito sa concourse, no? At karamihan nga sa kanila ay nagpapalipas na lamang ng oras sa pagkain, sa pagpahinga, no? At ayon nga kay Philippine Ports Authority General Manager Attorney Jay Santiago, kung nitong mga nakaraang araw ay naapektuhan ng gusto ng bagyong Kabayan ang operasyon ng kanilang mga pantalan, sa mga sandaling ito raw ay wala na raw stranded sa kanilang mga pantalan, no, na may kinalaman sa bagyo. Ang nakakaapekto na nga lang daw ay yung kanilang mga pasahero na dadagsa sa bumiyahe bago ang bisperas ng Pasko. Yun nga lang, bagamat sa mga sandaling ito ay wala pang mga kanseladong biyahe, hindi raw nila iniaalis ang posibilidad na mangyari ito. Batid naman daw kasi, Connie, na kapag ganitong Disyembre, kahit walang bagyo ay pangkaraniwan ang nangyayari yung mga tinatawag na gale warning, lalo na sa mga area ng Matnog, Sorsogon. Pag nangyari daw ito, wala silang magagawa kundi magkansela ng mga biyahe. Bagay na magpapahirap lalo ng sitwasyon, lalo't aminado ang PPA na may kasalukuyan pa tayong problema sa kakulangan ng barko. Sa Batangas Port nga raw kagabi, marami ang nag-aabang ng mga masasakyan, kaya minabuti na nilang papasukin sa loob mismo ng port ang mga pasahero para sa loob na magpalipas ng magdamag. At dahil nga sa dami ng mga gustong bumiyahe, may gipit na binabantayan ngayon ng PPA ang posibleng overloading ng mga pampaserong barko, no? Bagamat itong nakaraang barangay at SK elections ay marami na raw silang napigilang ganitong practice sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Pinaka-challenging daw ito sa mga isla, kaya double time sila sa pagbabantay roon. Samantala, Connie, sa mga sandali ito, gaya na nabanggit natin, ay nandito tayo sa may concourse area ng North Port, no? Kung saan aabot na, bali sa nakuha natin information, sa mahigit 100 ang mga pasahero. Marami dito yung mga ayaw pakasiguro, pero meron ding mga ilan na talagang na-move daw yung schedule. Yung iba nandito na noong December 20 pa dahil doon daw dapat yung schedule nilang biyahe. Pero na-move daw itong na-move hanggang bukas na nga at yung iba dito na nagpapalipas. So yung ina-aksaya nila yung ginagamit nila yung panahon para makapagpahinga. Yung iba nakikipag-usap via video call, no? Dahil meron naman matcha-charge dito, may mga charging stations pa rin. Yun nga lang talagang unahan dahil pag ganitong antayan, asahan mo na ang ubusan ng charge sa telepero. Sa kabila nito, umaasa sila na magiging maayos ang biyahe nila at ang importante raw ay makauwi sila sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.